Ito yung chismis. Bakit chismis? Ito po ang kumakalat ngayon, mga kababayan. Actually, nanggaling to kay Takeru Miyamoto eh. Agoy, mga kababayan, may spy daw na cabinet member ni PBBM. Tagahatid ng balita kay Digong. Nako, sino kaya ang taong ito, mga kababayan? Nagtataka tayo, noon pa man, di ba? Noon pa man, ay talagang itong si Maharlika, laging nauuna sa balita. Laging nagkakaroon po ng mga idea at nakikita naman natin na parang accurate yung mga balita. 'Di ba? Na sinasabi ni Maharlika, yun nga lang ina-exaggerate. Pero yung mga balita na sabihin mo, bakit kaya ganun? Nauuna si Maharlika. Bakit kaya ganon? Meron ng balita si Maharlika, hindi pa naman inilalabas siyang ganyan, mga kababayan. At bakit ganon? Lahat na lang ata, lumalabas. Lahat na lang ata ng pinag-uusapan dito sa Malacanang, napupunta sa labas. Mga kababayan, ano po ang nangyari? Sabi rito ni Takeru Miyamoto, "Uy, may spy sa gabinete. Nabisto na kung sino naglalabas ng mga info sa mga meeting at binibigay sa Duterte camp." Siyempre, tayo marites, mga kababayan. At ito naman, ay siyempre, hindi ko tawag dito, naglabas si Takeru Miyamoto ng ganyan kasi sabi niya rito, nabisto na kung sino. Ibig sabihin, mga ka-GP Natics, yan ay nangyari na. 'Di ba? Nangyari na, nabisto na, nakilala na. Kaya lang ayaw pangalanan kung sino yung tao na 'to. Sino kaya 'yan? Palagay ninyo, may idea ba kayo, mga kababayan? Sabi ni Beauty Advance magbalita. Kaya nga, mga kababayan, kasi ito mahalagang bagay na malaman natin, 'di ba? Mahalagang bagay na makilala natin dahil alam ko naman, mga kababayan, sa lahat po ng mga nakapaligid sa ating Pangulo, marami dyan mga tao ni Digong. Yung iba dyan nagkukunwari lang, di ba? Ang dami niyan, yung iba nga natanggal na eh. Di ba? Pagkatanggal sa pwesto, sa administrasyon, bumaliktad kagad. Binabanatan kagad ang ating Pangulo. Kilala nyo naman kung sino yung mga yon, di ba? Pero, magtataka ka, mga kababayan, bakit yung mga DDS, sila Digong, yung ibang mga kaalyado nila ay nakakakuha ng balita first hand. At yung mga pinag-uusapan privately, bakit lumalabas? So isa lang masasabi natin dyan, totoong may puting ahas. At ang puting ahas, mga kababayan, palagay ko po, hindi lang iisa. Yung iba, natanggal na ng mga puting ahas, pero yung iba, nandun pa. Kasi mahirap kilatisin, mga kababayan, kasi mga double standard. Pagkaharap ang Pangulo, kapag kaharap yung mga tao na nasa administrasyon ngayon, ito do luhod. Pero kapag nakatalikod, grabe naman ang pagkakaluhod din doon sa kabilang grupo. Diba? Sabi ni Leif Morgan, Maharlika is ligaya and she used to be a stripper, taga siguro to si Leif Morgan. Taga Canada ka ba? Leif Morgan kasi meron siyang A sa dulo, 'di ba? Pinglak sa nalalabas talaga JP kasi unity nga po kasi sila kaya sama-sama tao nila diyan. Hindi, mali yun. Yung unity na yan, tapos na yan, mga kababayan. Ang kasi niyan, ang unity natapos yan nung panahon ng kampanya. Alam naman natin yung mga tao na yan, lahat sila, coalition yan, na gusto nilang manalo. Kaya naggagamitan sila pare-pareho. Pero nung natapos ang kampanya, tapos na rin ang unity. Yan ang sinabi ko noon Yung unity na yan, mabubuwag yan kasi may kanya-kanyang sariling interes. Diba, napansin ninyo, mga kababayan, nung panahon ng kampanya, nung nag-declare si Pangulong Bongbong Marcos na siya ay tatakbo bilang Pangulo, sinirahaan na kagad siya ni Digong. Diba? Pero yung anak, ang strategy ng anak, kahit sinong maupo, ahabulin nila ako. Anong dahilan kung bakit ahabulin?
Palagay ko naman, alam nyo. Dahil sa mga confi fans ng Davao. Diba? At sa iba pa. Ngayon, naisip ni Sara Duterte, sasali na lang ako. Total, hindi ko kayang lumaban pagka presidente dahil si BBM lang talaga. Magpapailalim ako, sabihin natin na ako ay magiging vice president niya. Pag nanalo, edi mas maganda. Bakit? Mga kababayan, mas maganda para sa Duterte. Dahil, ang mangyayari ay mapoprotektahan siya dahil nga sa unity. Pero, mga kababayan, ang mga nasa isip ng mga Duterte nung panahon na yan, mag-antay ka lang, BBM. Dahil ilalagapak ka rin namin. Bakit ko nasabi? Bago umalis sa pagka-presidente itong si Digong, mga kababayan, ano ang sinabi niya? Meron akong regalo sa iyo, President Bongbong Marcos. Yan yung mga mapagkakatiwalaan kong tao. 'Di ba? Marami na natira sa administrasyon ng mga tao pa ni Digong. Yung iba nga dyan, nalipat ng ibang agency. 'Di ba? Yung iba dyan ay mga binigyan ng pwesto. Pati itong si Sara, namili. Gusto niya DND, hindi lang napagbigyan. Pero yung mga taong lahat na yan, yung iba identified. 'Di ba? Identified yung iba na talagang maka-Duterte. Pero yung iba, mga tahimik, na sila pala ay maka-Duterte, yun yung mga natira. Ngayon, mga kababayan, ayon kay Takero, yung spy ng sa gabinete ay nabisto na. Nabisto na. Ngayon, tatanungin na lang natin ang mga sarili natin. Kailan kaya ilalabas? Kailan kaya papangalanan kung sino yung tao na ito? Diba? Sabi ni Ma'am Mona Nases, tanggalin na lahat. Si PBBM lang ang maiwan. Kay kick na lahat, mas mainam. Joel lang po. Hindi, mahirap kasi, Ma'am Mona Nases, I totally agree with you. Pero, hindi ganun basta-basta na magtanggal ng tao. Alam naman natin yung mga position na yan, very, sabi ko nga, very critical. So, kung magtatanggal tayo ng tao basta-basta na wala tayong ipapalit, di ba? Lalagapak. Ang mangyayari, matutulog, babagsak. So, hindi rin basta-basta. Kailangan pinag-iisipan kung sino yung mga taong ilalapag, ipapalit, at ilalagay sa mga tamang ahensya. Now, good thing, kasi yung mga tao na ito ay konti-konti na nating nalalaman, nauhubaran kung sino yung mga kakampi talaga at sino yung mga kalaban. Dahil marami dyan, mapagkunwari, marami dyan ay nagpapanggap, nakakampi mo, pagkaharap mo, pero kapag nakatalikod ka, ay sa kababanat. At lahat ng mga pinag-usapan ninyo, privately ay binabato sa kabilang kampo. Diba? Mga kababayan? Hindi kayo nagtataka? Yung usapin po tungkol sa pagkakaalis kay Saldico. Bago po ang pronouncement sa nila Speaker Martin at nila Sandro Marcos, ibinalita na po yan, mga kababayan, ng mga DDS. Tama? Ang pagitan na ata nila, 3 or 4 na araw bago po ang pronouncement na ibibigate yung pwesto ng Committee of Appropriations na pinalitan naman ngayon ni Stella Kimbo. 'Di ba? Pansamantala. Pero bago yan inilabas sa media, lumabas na po yan sa bibig ng mga DDS followers, DDS vlogger. So sa madaling sabi, sino ang nagboka sa kanila? 'Di ba? So may puting ahas. May nagsasabi, galing mga kababayan, doon sa mga taong kasama rin nila sa mga meeting. Sabi ni Sir Leo, kapag may nag-resign sa gabinete, siya na yung ahas na nognog. Nagunggong. Di ba?
Ma'am Carmelita Soriano, Quiñones Bon. Ang gusto ko mawala dyan, unang-una ay si Garcia ng Comelec, sabi ni Quiñones Bon. Ako si Bong. Romel, sino ba nagumpisa ng gulo? Sino ba ang unang tumira sa Pangulo? Kahit tumakbo pa lang sa pagiging Pangulo, sino? Tama po kayo. Duterte ang unang tumira. Diba, Sir Joselito Nacionales? Ayaw kasi nilang maupo ang ating Pangulo. Dahil alam nila, mga kababayan, na nung una, tinitira ni Digong kasi ayaw niya na mamuno at bumalik ang mga Marcos. Tandaan po ninyo, si Digong ang isang dilawan. Si Digong ay inappoint lamang ni Cory nung panahon na nawala po o natanggal sa pwesto itong si Apo Lakay. Diba? Literal po yan. Isang original na dilawan. Isa ring original na kaliwete na inamin niya na mismo. 'Di ba? Sa kanya ring pagtakbo ng 2016, ang tumulong pa sa kanya sila Joma Sison. 'Di ba? Tapos nung etong si Sara, yung direksyon na tinahak ni Sara Duterte, yun mga kababayan ay plan B lang nila. Na kesyo mag-aaway itong mga ito dahil gusto nga talaga nila si Sara ang tumakbo. Kaya lang siguro napaliwanagan, mga kababayan, na wala akong pag-asa manalo kapag lumaban ako sa mga yan. Lumaban ako kay BBM, lumaban ako kay Lenny, wala akong pag-asa manalo. So, we better na kumampi tayo. Hindi naman tayo pwedeng kumampi kay Lenny. Dahil kalaban nga natin yan, tinira mo ng tinitira yan, Dad, di ba? Ngayon, kay BBM na lang tayo kumampi. Sigurado. At talagang madami ang bumoboto sa kanya at naniniwala. Sigurado mananalo tayo at doon natin kunin yung plan C natin. Napabagsakin na lang natin siya kapag naupo na. Di ba? Mga kababayan, bakit ko nasabi na nandoon lang? Kasi nga yung pagkuha sa pwesto ng DND, pag-iwan ng mga gabinete or cabinet member ni Digong na nasa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, pwede nilang gawin, pabagsakin ng Pangulo. Mabuti na nga lang, natanggal si Vic, natanggal si Trixie, 'di ba? Hindi nakapasok sila Roque. Yung mga yan. Huwag ka magalit, Brad. Hindi naman ako galit. Kayo naman, Ganito lang talaga, pinipilit ko lang yung boses ko ngayon. Hindi naman ako galit, di ba? Sabi ni Mona Nases, marami palang lagari sa loob. Dapat pag malaman nila, lagariin ang liig para matakot ang mga susunod na maging puting ahas. Pag nangyari yan, sigurado, wala na magiging puting ahas. Kaya lang, pag nilagari natin ang liig, kawawa naman. Di ba? Nandiyan ang human rights. Sabi ni Ayo, hindi mapipigilan ang impeachment o wag nang makulit DDS.